Kasama po natin ngayon si MMDH Chairman Romando Artes. Magandang umaga po, Chairman. Good morning po sa inyo, DJ Chacha at Sir Ted. Oo, good morning po. Sir, umpisahan po muna natin dito sa una nyo nabanggit na ang dahilan po ng pagbabaha dito sa Las Piñas ay dahil sa 14 defective booster pumps. Tama po ba ito? Isa po sa dahilan, bukod po doon sa volume ng tubig, basura, ito pong 14 booster pumps na naitayo na karamihan po ay hindi gumagana ay nakakaharang pa po ng tubig, nakakaharang ng basura na nagiging dahilan sa pagbagal ng paglabas ng tubig sa Manila Bay. Kaya napupuno po yung ating mga creeks at yung waterways. Naiipon po tuloy yung tubig sa mga low-lying areas na instead na mailabas po natin, ay nag-i-stay po sa mga kabahayan, coupled with high tide po. So talaga pong medyo nasakal po yung tubig yan sa Las Piñas, Oo, Parañaque area. anong ang dahilan na, Chairman, bakit po hindi gumagana itong mga booster pumps na ito? Iba pa yan sa pumping stations? Iba pa po. Ito po mga booster pumps na ito ay nasa gitna po ng waterways. Itinayo po yan ng DPWH. Supposedly para itulak yung tubig at mapabilis nga po yung paglabas ng tubig sa major waterways and eventually sa Manila Bay. Hindi ko lang po alam kung ano yung dahilan kung bakit marami sa kanila ay hindi gumagana. At siguro po ang nasa best position to answer that would be DPWH, sir. Okay, so proyekto po ito ng DPWH. Yun pong binabanggit nyo na booster Yes, pumps, lahat po yun, sir, talagang non-operational o paano po ba? Below capacity yung paggana niya? And kailan pa daw po defective yung mga booster pumps na yan? Well, hindi ko po alam exactly yung bilang out of 14 kung ilan po yung gumagana. Pero ang feedback po sa akin ay marami po sa kanila ay non-operational. At kayo po ba'y nakipag-ugnayan na sa DPWH kung ito po ang sinasabi nyo kanina na pwedeng nakadagdag kung bakit lumala po yung baha dito sa Las Piñas? May tugon na po ba sila kung sakali man po nung nakipag-ugnayan kay sa DPWH, sir? Yes, nag-usap po kami kahapon ni Sec Vince Dizon at sinabi niya nga po na kaagaran niyang ipapa-inventaryo yung pong 14 na pumps na yan at yung mga hindi gumagana at tingin nila na hindi na cost-efficient na pagganahin pa ay ipagigiba na lang po. Sandali lang, 14 booster pumps ang hindi non-operational kanyo, Chairman? I think so. Hindi Opo. ko lang po alam kung may gumagana doon pero yung last na namin parang 14 yung hindi naman po operational. You're talking only of Las Piñas. Apa. All right. Ang total po niyan, Opo. Sir Ted, Opo. if I'm not mistaken, all over Metro Manila is around 52. Opo. Doon sa 52, so far po, ano ho ang inyong inventaryo? Ilan po doon ang hindi gumagana, Chairman? I think majority po eh. In fact, yung isa giniba na yung sa Matalahit Creek sa Quezon City. Opo. Ito hong booster pumps na ito, malaking tulong ito, Chairman, di ho ba, sa ating pong flood management, right? Well, supposedly, yun po ang purpose. Kaya yun nga itinayo yan para itulak po yung tubig. Oo. Sige, so dito po ang right agency, DPWH. Kami lang ho'y nag-iisip, alam po naman natin, dumaan yung tagtuyot, tapos aasahan mo yung tag-ulan, hindi man lang na-check ng NCR, DPWH, itong mga booster pumps na ito, kung gumagana ba. Ngayon, ito na ang naging sitwasyon. Hindi nyo sakop po ito, di po ba? So, anong ating aasahan ngayon from your end para po dito sa isyong ito? Well, makikipagtulungan po tayo sa DPWH. Una-una sa pag-inventaryo, pag-assess ng mga dapat pang patakbuhin, yung dapat gibain. Tulad po niyang sa Matalahit Creek na
Iyan po ay inirekomenda natin kasama ni Mayor Joy ng Quezon City na gibain na lang kasi nakakaharang pa nga po sa tubig at Oo. lumalalim po yung baha hanggang lampas tao. Kaya po, giniba po kaagad yan. Oo. Kasi pag hindi gumagana, nakakaharang siya, di ba? Ganun po ang nagiging Tama po. effect nito. Alright. Chairman, ito hong binabanggit nyo, meron na po tayong 72, 73 na pumping stations na gumagana. Ito ho ba yung mga luma? Yes, sir. Luma po. Ito ho is under the care of MMDA? Yes po, yan pong Okay. 73 na minimension nyo ay kalimitan po dyan 30, 40 years ago na itayo. Pero fully functional po yan at marami po dyan ay na-rehab na po ng DPWH, meaning pinaltan yung makina, inayos. Marami po dyan at marami po dyan na-increase na yung capacity ng pagbobomba. Opo. Do you remember, right? Meron po tayong World Bank funded, no? Nakaragdagan pong pumping stations, di ba, Chairman? Yes, sir. Opo. Meron po. In fact, yung sinasabi ko pong rehab, Sir Ted, ng aming mga pumping stations, kasama po yan doon sa World Bank funded na flood mitigation project. Opo. Pero meron pa pong mga ginagawa ngayon na ang inaasahan yata matatapos by November yung iba? Meron pong 4 na ginagawang bago, Sir Ted. Although ine-expect na matapos by November kasi may expire yung pondo supposedly. Pero per agreement po with the leading agency ay na-extend po for another 6 months from November. Opo. To give way po na matapos po yung, Yes, yung kasi mga nga po, pumping ito ho stations. kasi ay napaka-critical po sa ating pong flood control management. Are you familiar, Chairman? Baka lang po alam niyo ho ito o baka hindi pa ho alam, no? Meron po kasing World Bank report, ito ho ay bukas naman sa publiko, concerning ito pong mga bagong pumping stations. Ang sabi po dito, no? Dito po mismo ng World Bank, under 4.1 implementation status and key decisions, steady progress has been made across most pumping stations since the last review in February of 2026. However, a few sites continue to face delays due to administrative, resettlement, and technical challenges. To ensure the successful completion of all critical activities and fully achieve the project's flood management objectives, DPWH and MMDA should continue to monitor the project daily. Ang sinasabi and adhere to the action plan agreed with the bank. Ito ba'y alam nyo, Chairman? Opo, alam ko yan kasi may component po kami dyan. Pero masasabi ko po na yung sa aming component, which is yung solid waste management, nakaka-comply po kami. Yung pong sa DPWH part, tumutulong po kami sa technical na aspeto. Oo. At lalong-lalo na po, Sir Ted, yung sa mga rehab nga po, no, mga pumping stations. Dahil yan po ay nasa amin ng pangangalaga, yung mga pumping stations po na nire-rehab. Opo, sige po. Kasi ho, ang sinasabi dito, dapat daw araw-araw na babantayan ito para nga bumilis-bilis at maayos yung mga delays po dito. Yung sinasabi ng mga resettlement na ganito, yun hong mga sagabal, perhaps ito ho yung mga nakatira, no? Doon sa mga lugar na Opo, opo. kung saan itatayo. Yes, Apa. opo. Ayos na po. Di ba LGU po yun? Ang dapat? Well, tulong-tulong po yan. DSUD, LGU, and Okay. DPWH, and MMDA po. At I think na-resolve na yan kasi nga po yung pong mga bagong pumping stations, ongoing na po yung Okay. construction. Construction, Sir sige. Ted. Sige po. So DPWH din po dito ang inyong katuwang. O sige, ito ba'y napag-uusapan nyo ni Secretary Vince Dizon? Ito ba'y kasi napakahirap kasi ho kapag dalawang ahensya itong dapat na mga siwa, dapat nagtutulungan po. Alam kaya ito ni Secretary Vince Dizon?
I think so. Started. Kasi last week lang nag-meeting kami noong UPMO. Yung head ng UPMO, kasama po si Senior Deputy Yusek sa DAIN. At kasama po yan sa pinag-usapan namin. Yung Okay. pong, yan nga po, yung proyekto po na funded by World Bank. Yung mga timelines, Opo, yung mga opo. gagawin. So, I presume, alam po yan ni Secretary Dizon. Okay, sige po. Well, sir, yung mga basura, no, na ito nga po at kitang-kita natin, wala ho namang address yung mga basura kung saan nanggagaling. Sa inyo pong pag-aanalisa, ang volume nito saan nanggagaling? Halimbawa, yung nasa Parañaque po ngayon, natambak doon sa may area po na ilog palabas na Manila Bay. Ang tingin ko po, hindi lang po sa Metro Manila galing yung mga basura na yan. Dahil sa sobrang dami at wala naman po masyadong nakatira na magtatapon ng ganyang karami. So, hindi ko lang po alam at masabi, pero I'm pretty sure accumulation po yan ng basura na galing-galing po sa iba't ibang lugar kasi napakarami po talaga eh. Oo nga. Kung sa Metro Manila lang po yan galing, hindi naman po dadami ng ganyan. Based on our experience po. At sir, yung po kasing kahit na ano pang pumping station mo diyan, kung babarhan din yan ng mga basura, walang silbi yan. Kaya kailangan talaga ng tulong ng bawat isa. Pero kapag pinag-uusapan po ang solid waste management, kanino ho ba talagang primordial responsibility ito, Chairman? Well, ang primary responsibility po under 9003 ay nasa LGU. Yung pangolekta, pag-segregate. Pero siyempre po, ang katulong po diyan ang national government, lalong-lalo na kami. Dito po kasi sa Metro Manila, wala tayong governor. So, kailangan po talaga magtulungan ang national at ang local government po sa pangangasiwa ng basura. Pero dito po sa NCR, malinaw naman po yung delineation natin. Kami po magmamanage ng sanitary landfill kung saan itatapon yung basura, common para sa buong Metro Manila. At yung hauling po, collection, segregation ay nasa LGUs. Opo. Kasi ho, ang pinakamalaking problema ho dito, yung nagtatapon mismo sa ilog eh. Hindi po ba? Sa ganun po sitwasyon, kasi alam natin maraming pasaway. Kapag po maraming pasaway, yung sino ang dapat na sumaway? At di ba may kanya-kanya na pong ordinansa, mas pinahigpit pa sa MMDA nga, bawal magtapon ng upos ng sigarilyo, magmumultahin ka eh. Kapag ganun sitwasyon po, Chairman, kanino pong responsibility yon? Kasi nga, meron talaga hanggang ngayon, sa ilog tinatapon yung basura. Opo. Actually, sabi ko nga po, dapat po tulungan kami ng hanggang barangay level, hanggang community level. Kasi, Kated, apakadami po nating waterways dito sa buong Metro Manila. Hindi naman po namin kayang bantayan yan, kahit LGU. It will entail a lot of resources para gawin yun. So, kailangan po kaming tulungan ng barangay at ng community as well kasi responsibilidad po nating lahat yan. At again, siguro po, i-admit ko yan na hindi po namin kayang bantayan 24/7 lahat po ng waterways po natin. Opo, yes sir, and nauunawaan natin yun. Kasi ang problema din, yung pong mga dapat na i-relocate na nakatira sa gilid ng mga waterways, yun po ang pangunahing source, di po ba, ng basurang ito? No? Agree po, Kated. Kahit nga po yung hindi informal settlers, basta po ang bahay nila ay malapit sa ilog, nasa likod bahay nila yung ilog or creek. Makikita niyo po, minsan may mga videos na lumalabas na talaga pong diretso yung tinatapon sa tubig yung basura. Sinasabayan po yung malakas na agos para hindi maipon sa kanilang tapat yung basura. Oo nga po. At dito ho siguro, ano po suggestion nyo sa ganyan? Para ho, kasi paulit-ulit lang po itong problema, di ho ba, yung pong kawalan ng disiplina. Kapag ho ganyan, ano kaya ang kailangan? Mas lalo pang
lakihan yung multa o talagang mag-operate ang mga taga-barangay, LGU, manghuli ng mga nagtatapon, bigyan ng leksyon, makulong maliban doon sa community service? Ano ho sa palagay po ninyo, Chairman? Well, may mga actions naman po ang LGUs, kasama po ang MMDA. Unang-una po, nagkasundo na po kami na itaas yung penalty sa ganyan to 5,000 pesos. Yung mga nagtatapon po sa waterways. Second po, Kated, meron po tayong mga programa sa MMDA kasama LGUs na ini-empower po natin yung barangay. Ito po ay kasama rin po doon sa World Bank funded project na kung saan ini-educate po natin yung barangay sa pag-segregate at pamimili noong po mga recyclable materials at pinapalitan po yan ng grocery. Tapos inililink na rin po natin sila sa mga junk shop operators na bumibili po nitong ano. Tapos pag capacitated na po sila, iniiwan na natin sa kanila yung pondo, sila na po yung magpapaikot noon kasi bibili sila ng basura tapos ibebenta nila. So bumabalik naman po yung pera. So marami naman po tayong barangays na turuan na. Siguro po kailangan lang i-upscale po yan. Then meron din po tayong programa na inilulunsad sa bawat city. Yung Yes to Ayos po natin. Kasama po dyan yung disiplina. Kasi kailangan po talaga, Kated, DJ Chacha, na palitan yung mindset ng ating mga kababayan with regard sa basura po. Yes, sir. Yes, sir. Itong issue ito, Chairman. Malaking challenge po talaga. Opo, malaking challenge po talaga sa amin. Opo, mga bata pa po tayo. Ito na ang pinag-uusapan hanggang ngayon. Ano po, talagang ang laki yun ng ating problema. Sa disiplina doon po. Doon lamang po sa Oplan kontrabahan namin, Kated. I think nasa 8,000 tonelada na po yung nahuhukay namin na na siltation na kalimitan po ay basura. Opo. Iba't ibang klaseng basura po yung nakukuha namin pag kami po ay naghuhukay ng waterway. Doon din po sa amin, kaya ho nababarhan yung creek namin doon dahil yung mga basura na iipon, kaya ho nag-umaapaw din po yung ilog, kaya kami na-stranded doon sa may bandang amin. Anyway, sige po. So Chairman, salamat sa inyo pong panahon at kami po ay nakaantabay nga dito sa mga programang ito. Mamaya babanggitin po natin to pati po yung funding nga na naibigay na for Metro Manila Flood Control System. Salamat na marami po, Chairman. Salamat po at magandang umaga po. Thank you, si Chairman Romando Artes ng MMDA. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.